proposal ko, total ban na lang sa mga cellphone sa mga bata. Kung kailangan nila ng cellphone in school, siguro i-surrender sa teacher. And then pag uwian, siyempre baka tatawag yung mga magulang, tawag sundo, saka isoli. And then number 2, maglagay ng CCTV sa bawat classroom. Is that doable? Sa lahat ng mga, sa loob ng campus? That will prevent or will be serve as a deterrent. Tama? Am I making sense to you? Mr. Chair, to Go ahead, respond Attorney to- Requesto. Yes po, to respond, Sen Tulfo po. This actually aligns also with our piniprepare po namin na policy on the safer and more secure learning environment po. So in that policy we are crafting, it aligns po with yung suggestions po ninyo, Sen. Okay, Well, isa yeah. pang suggestion. Go ahead. Sa PTA, ako mainit ang ulo ko dyan sa PTA na yan eh. Time immemorial palagi nagsusumbong yung mga magulang. Imbis na pag-usapan yung academic performance ng mga bata o yung o dili kaya yung pambubuli sa mga anak nila, puro project. Kulang na lang, ilagay ang flood control doon sa loob ng eskwelahan Hindi nga totoo, sir, Mr. Chair. Puro yan, walang, I swear, every single year, pag nagpatawag ng PTA si principal, first agenda nila ay anong pwedeng i-project dito? Electric fan, walang kamatayan na electric fan. Imbis na yan pag-usapan yung how to prevent bullying in school. Maglagay ng mga telephone number, cellphone number na madaling tawagan. Pag merong kayong alam na binubuli dyan, call this hotline. O punta agad kay guidance counselor. Diba? Wala kayong mga ganun Wala, diba? Pustahan tayo sa PTA. Pumunta ka na ngayon sa PTA. Pinag-usapan project. Totoo, Mr. Chair. Every single PTA meeting, walang palya. Talagang project ang pinag-usapan. Ito ma'am, gusto kasi natin zero bullying policy, di ba? How do we go from bullying capital to zero bullying policy? So unang-una yung preventive, di ba? Mahalaga yan. Dapat alam ng mga tao na hindi dapat to ginagawa. May mga bata dun sa video, nakatingin lang habang may kaklase silang binubugbog. Dapat hindi ganun yung kultura natin. Yung kultura dapat natin, we step in kapag merong, di ba, Senator Erwin, Senator Raffy, pag may inaapi, we step in right away, di ba? Kapag may napeperwisyo. Unang-una. Pangalawa, yung penalty. Kung walang penalty kasi, tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy. Now, of course, the right penalty for the right offense, no? Dapat may ganong klase yon. And dapat mabilis. Hindi pwedeng umabot ng ilang linggo. Dapat alam kaagad natin pag may nakitang ganyang klaseng activity or ganyang klaseng violence, karahasan, dapat agad-agad may action tayo, no? So, this is what we need to see, no? And then yung parents, the parents need to be involved here. May nag-suggest online na baka daw yung magulang kailangan rin i-penalize kapag yung mga anak bully. Hindi ko alam kung pabor po kayo doon. Pero may nagsabi, dapat yung magulang kasama dito sa ipe-penalize. Hindi mo naman pwedeng isuspend o i-expel yung mga magulang. Pero, di ba? Meaning, it's a shared responsibility of everybody kapag may nakikita ho tayong ganito. Now, alam ko may mga preventive measures kayo na pag-uusapan, pero hindi ho ba parang kulang? Parang kulang pa no? Mr. Chair, Yes. tama ka, Mr. Chair. Dapat may parusa sa mga magulang. When I say parusa, siguro community service. Siguro sila maging janitor sa school. Sila maglinis sa school. Silang gagawa ng mga kung ano mga project sa school. Ito mga magulang na yung mga anak nila, hindi nila kayang pigilan at nambubuli palagi. So para pag uwi ng bahay, yung magulang, papagalitan yung anak na nambubuli. Paparusahan din niya. For me, it will work. Am I right?